Good morning po mga kapatid. Our today's devotion entitled A True Friend, ang tunay na kaibigan. Our scripture reading ay nasa John chapter 14, verse 1 to 18. And our key verse ay makikita po natin in the 17th verse of Proverbs chapter 17. Ang sabi po dito, a friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Meron po ba tayong maituturing na kaibigan or tunay na kaibigan, lalo na po sa mga dati nating panahon ng ating buhay, na andyan po sila, maaari sa panahon na tayo po ay masayang kasama, sa panahon na tayo po ay may maibibigay sa kanila. Pero sa panahon na tayo ay nagkaroon ng worst situation sa ating buhay, ay makikita natin na nagdidistansya na sila, no, sa ating buhay. Well, ang tawag po doon ay rejection. No, yun po ay pagtanggi. At makikita rin po natin na ang Panginoong Jesucristo, yun po ay kanyang naranasan. Na-experience po ni Jesus ang lahat po ng klase ng rejection. Dahil makikita po natin sa ating Panginoong Jesucristo, siya po ay sa panahong nagnanais po siya ng commitment or buhay na may commitment, buhay na may pagsunod, buhay na may responsibility sa Panginoon. Makikita po natin that many of His followers ang dumidistansya po sa Kanya, ang tumatalikod po sa Kanya. And maybe some of us, if we will reflect ourselves sa devotion pong ito, pag ang Panginoon Jesucristo ay nagbibigay na po ng panawagan ng commitment sa buhay natin, baka tayo rin po ay dumidistansya. Lumalayo sa Panginoon hoping na iwanan niya tayo mag-isa. Or tayo po ay nagnanais na sumuway sa kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. So napakahalaga na ma-realize natin na yes, ang Panginoong Jesus, andyan po siya to comfort us, andyan po siya to love us, andyan po siya to be kind toward us. Yan po ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo. But also the Lord Jesus Christ, nagnanais po siya ng commitment sa atin pong mga mananampalataya. So I hope wag po nating layuan at tanggihan ang atin pong Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesus po ay tunay nating kaibigan. Ano po natin nasabi na siya ay tunay nating kaibigan? Well, ang isa pong dakilang kanyang ginawa sa atin ay ang ibinigay po niya ang kanyang buhay. Inalay po niya ang kanyang buhay alang-alang po sa ating mga kasalanan. Siya po ay naging substitute for our sins. Siya po ang nagbayad sa lahat ng ating kasalanan. Past, present, and future sins. Binayaran na po yan ng ating Panginoong Jesucristo. So Jesus is our true friend. Siya po ang ating tunay na kaibigan. At siya po ang pwede nating lapitan sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, sapagkat naiintindihan po niya tayo. Nakaka-experience man po tayo ng rejection sa ibang tao, na-overlook man po tayo ng ibang tao, ang Panginoong Jesucristo naiintindihan po niya tayo because He Himself ay nakaranas po ng rejection. So the best thing na pwede natin gawin as a believers of Christ ay laging lumapit sa ating Panginoon. And I tell you mga kapatid, bago pa tayo lumapit sa Panginoon in intimate prayer, alam na po ng Panginoon ang ating puso. At Kanya pong ipinangako sa atin na hindi po niya tayo iiwanan, hindi po niya tayo pababayaan. Dito nga po sa John 14 verse 18, ang sabi po niya sa mga disciples po niya, I will not leave you comfortless, I will come to you. Hindi ko kayo iiwanan na walang comfort at pupunta ako sa inyo. That's why when the Lord Jesus Christ to us in application of this verse, nung ang Panginoon Kristo po ay umakyat sa langit, alam po natin na siya po ay nagpadala ng banal na Espiritu Santo na siyang nasa sa atin po nung tinanggap natin si Jesus. At ang Holy Spirit and the Spirit of Christ ang siyang nagbibigay po ng comfort, whatever troubles, trials, heartaches, pain, and sorrows, and rejection na nararanasan po natin bilang mananampalataya. So to remind everyone, Jesus is your true friend. Si Jesus ang iyong tunay na kaibigan. Hindi kanya iiwanan. And I hope
tayo rin po ay maging tunay na kaibigan ng ating Panginoon Jesucristo, na kapag siya po ay nag-require ng commitment, ng responsibility sa buhay natin bilang isang mananampalataya, wag natin siyang layuan, wag natin siyang talikuran, wag natin siyang tanggihan, at lapitan at samahan natin at sundin natin at manatili tayo sa atin pong Panginoong Jesucristo. Let us pray. Our Father in heaven, thank you so much for giving your Son, Jesus Christ. And thank you, Jesus, sapagkat ikaw ang aming tunay na kaibigan. And thank you, Holy Spirit, because ikaw po'y nananahan sa amin na siya nagbibigay ng comfort sa amin. Salamat po, O Diyos, in your promise of presence. Thank you, O God, for being a true friend sa bawat isa po sa amin. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.